Impeachment complaint ang umusad at didesisyonan ng plenaryo, pwedeng ireklamo ang buong Kamara. Pwedeng Office of ireklamo. That is grave abuse of discretion. Na if you recall, Admar, dun sa kaso ni Vice President, may mga nauna eh. Pagkatapos ginawa nila, tinake up yung panghuli. At sabi ng Supreme Court, yung tatlo nga nauna eh. Pwedeng pagsama-samahin yung pag-usapan yun at i-consolidate at bigyan ng chance si Vice President Sara Duterte tungkol dito. Pero hindi nga ginawa. Kaya sabi niya, balik yan. Tapos sinabi rin niya, oh, hindi na pwede to yung pipirma kayo ng 1/3. Hindi nyo naintindihan. Hindi lang pwede pirma kayo dahil politika to, kalaban natin pirma. Hindi. All these things have to, meron siyang procedure at kinikilala yung essence ng isang impeachment case. That may naniniwala ka dun sa kaso, naniniwala ka dun sa proseso, at alam mo yung kaso na isinasampa mo. Ano na ang latest, sir? Yes, MJ. Katulad ng sinabi mo, siyempre mag-uusap pa rin kami kung ano yung mga hakbangin na gagawin namin tungkol dito sa ginawa na hindi pagtanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Alam mo, MJ, siyempre may kanya-kanyang opinion kasi. In particular, ako personal, sinabi ko na nga, ba't pa ako hahabol sa Lunes? Ayaw na nga nilang tanggapin. Legal naman yan, constitutional, no? Nasa House Rules na ministerial ang pagtanggap dapat ng Kongreso. Kaya nung sinasabi siyempre yung mga ilang kasama, may kanya-kanyang opinion, sabi nang hindi, mag-apply pa rin. In fact, ang Makabayan Group, I understand, mag-apply pa rin. Ang sabi ko, okay, naiintindihan ko. Pero personal, medyo, kasi ako nga, ang feeling ko, the fact na ginawa nyo to sa amin, na binlock ninyo yung Makabayan, and binlock ninyo kami, na supposedly ministerial hindi naman kailangan SecGen yun eh. Hindi naman kailangan deputy SecGen yun, yung opisina lang ang tumanggap ng reklamo at impeachment complaint. At i-refer nila sa Speaker's Office, no? Padala nila, batay sa saligang batas. Parang ang pakiramdam ko, hindi ako masyadong kumbinsido na may mangyayari pagka nag-apply kami sa Lunes. Bakit? Kadahilanan na katulad na sinabi ni Attorney Garcia, inuna na nga nila na-refer na yung unang impeachment case nandun na sa Speaker's Office. Pagdating ng Lunes, ilalagay na nila sa order of business yun. Pag-uusapan sa Committee on Rules, ilalagay na sa Committee on Justice. Yun na yung first referral. So yun lang ang aking pakiramdam. Ayokong sumama dun sa moro-moro. Ayokong sumama sa script nila na hindi sasabihin nila, hindi, ito na yung unang impeachment complaint at nahuli kayo. And to be clear about this, MJ Admar, ang first day ng session based on the Constitution, sinasabi sa Ligang Batas, 10 working session days is only on Monday. Nagkataon lang talaga, nag-file kami before the resumption of the session. So ito, MJ, ang isang bagay na pag-uusapan pa rin namin, magkakaroon kami ng desisyon, magkakaroon kami ng pagkakaisa kung ano ang hakbangin ng aming gagawin. Opo, 'di ba kung ang House of Representatives ay kinakatawan po ang damdamin sa loobin ng kanila pong mga nire-represent sa House of sa mababang kapulungan, gaya po ng mga party list, lalo na yung mga district representative. Pero naiiba yata kung ang ngayon, ang tunada ngayon, kumpara po sa mga nagdaang kongreso. Kung maaari niyo po bang ikumpara nung panahon po ninyo bilang Spice Boys at nung bago kayo nakabalik recently lang sa I think 18 ba yun? 18 Congress? 17 Congress ba yun? Kumpara Yes, po MJ. sa 19 and 28 Congress. Yes, MJ, Admar. Alam mo, ang sitwasyon kasi natin ngayon, napakalinaw na may problema tayo sa korupsyon. Napakalinaw, nagsalita na si Yusek Bernardo, Director Alcantara, si Saldico, ang Pangulo, gumagawa pa ng report tungkol dito. So para sa akin, napakalinaw na may korupsyon. Ang tanong na lang, sino ang accountable? Ang sinasabi namin, ang Pangulo, bilang Pangulo, siya gumawa ng budget, siya yung nagagawa ng unprogrammed allocation, siya yung gumawa ng maraming bagay. Maging ang pag-aresto sa Pangulong Duterte, nandyan yan doon sa impeachment case namin, maging doon sa importation ng sugar na sinasabi namin, maging doon sa pagtanggal yung diversion ng pondo pagmula sa pangunahing proyekto katulad ng Metro Manila Subway, yung Paray Guimaras Road, yung North and South Rail.
Lahat ng to, sinasabi namin, may involvement ang Pangulo. Ang punto lang, ang Kongreso o ang isang kongresista, kailangan niyang i-endorse. Nasabihin niya, ito ay nakikita kong kaso na kailangan panagutan ng presidente. Maaari din ang iba sabihin, o sige, binibigyan ko ng pagkakataon ng Pangulo sa isang formal na proseso, katulad ng impeachment, na sumagot tungkol dito. So, kung ang tanong mo, MJ, ano yung mga pagbabago, naintindihan ko na maaaring ang ilang kongresista nagigipit, may mga, siguro, may mga pagkakataon na tinitingnan nila yung mga bagay-bagay, paano ba to? Pero ang importante rito, hindi naman to para sa isang distrito lamang eh. Hindi lang to para sa ating sarili. Ito ay para sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Ito ay kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ang isang kasong final namin, binabanggit ko na yung PhilHealth. Alam mo, medyo malapit ang loob ko dyan. Nagkakaroon tayo ng kontribusyon. Naglalagay ng kontribusyon ng national government kasi doon sa mga senior citizens at saka doon sa mga sinasabi natin walang kakayahang magbayad. Kinuha mo yung pondo, nilagay mo sa national budget. Pagkatapos, ginamit sa flood control. So, isa tong bagay na ang laki ng epekto sa ating kinabukasan kasi di ba, sa ibang bansa, sabi nga ni Dr. Tony Liachon, 10% ang babayaran mo kahit anong sakit mo, kahit anong klaseng pagkaka-hospital. Kung anong babayaran mo, 10% ka lang kasi yung insurance na binibigay ng gobyerno ay malawakan. Tinutulungan ka ng gusto. Dito sa atin ngayon, halos siguro 60% ang babayaran mo pag ikaw ay na-hospital sa isang sakit o sa isang problema na iyong kinakaharap. Itong pondong to, hindi dapat kinuha to eh. Imbis na dapat ginamit to palawakin ang programa, pagandahin to yung programa, hindi dapat ibinalik to tapos saan napunta? Flood control. Yan yung mga bagay na kailangan nating linawin. Yan yung mga bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Dahil hindi lamang ngayon yan. Sa darating na panahon, kailangan mailinaw at mailagay sa ating batas, mailagay sa ating budget, no, sa ating pag-aaproba ng ating pondo, na itong mga programang to, huwag niyong papakilaman. Dahil ito ay sa kapakanan ng bawat individual na Pilipino. Pero kung Mike, kung pagbabasihan po ang mga ginagawa ngayon sa Malacanang, parang wala lang din sa kanila itong mga ganitong hakbangin, kung Mike eh. Tingin mo, sir? Hindi ko masyado alam, MJ. Siguro sinasabi na wala. Pero bakit naman ibablock nila? Kung talagang wala silang pakialam dito at sinasabi lang wala kaming alam sa mga naging korupsyon, eh bakit nyo pa hindi papayagan na mag-file ang Makabayan Black? Bakit nyo kami hindi papayagan mag-file? Di ba kung ito yung isang bagay na hindi naman dapat bigyan ng panahon o bigyan ng pagdiin, eh bakit ganun na lang ginagawa sa pagkitil ng boses ng mamamayan? Alam mo, MJ, nagkaroon ng survey ngayon, di ba, yung sabi ng Tangier. Sabi nila, 68% ang lumalabas gustong maliwanagan doon sa impeachment case. Ako palagay ko, baka nga mas mataas pa dyan eh. Hindi ko rin alam. Pero ang aking palagay, lahat ng Pilipino gustong malaman, ano ba nangyari? Ano ba yung korupsyon na to? Saan ba nanggagaling to? Sino kumuha ng pondo? Paano ba yung mga programa? Yung Metro Manila Subway na wala dahil sa korupsyon. Maraming binaha, maraming nalunod dahil sa korupsyon. Maraming mga programa ang hindi na tuloy. Kasama dyan ng North-South Rail, kasama dyan ng Panay Guimaras-Sud, kasama ang iba't ibang programa dahil sa korupsyon. Yung PhilHealth, kinuha niyo yung pondo dahil sa korupsyon. So ang aking palagay, hindi lamang kami. Kinakatawan namin ang sentimiento, kinakatawan namin ang pananaw, at kinakatawan namin ang galit ng bawat Pilipino na maliwanagan ng isyu. Opo, kung babalikan po natin ang kasaysayan, ang impeachment proceeding po o impeachment process ang naging mitya ng EDSA 2. At parehas rin po ang pinag-uusapan kong Mike. Pera pa rin ang bayan, korupsyon pa rin. Nagbabalik po ba kung yung mga alaala na yon? EDSA 2 sa inyo? Actually, MJ, totoo yan kasi naalala mo yung EDSA 2, ang nangyari dyan, ayaw nila buksan yung envelope. Parang ano yun eh, yung envelope na yon, sinasabi nila, yun yung pondo na nakukuha ni Pangulong Estrada dun sa Muslim Youth Foundation. So, ginagaranti niya yung isang loan na, sige, paputangin niya dahil may pera ako. So, nasa envelope yon, yung usapin na yon. Hindi nila pinabuksan yung envelope. Ito nga, may mismong ginagawa tayong paghain
ng hinalakit natin. At MJ, Admar, gusto ko lang linawin, walang ibang proseso. Kung ikaw ay Pilipino, kung ikaw ay nais mong malinawan, kung ikaw ay may hinalakit, kung ikaw may pananaw na may problema ang ating bayan, ang ating Pangulo, walang ibang proseso kundi ang impeachment process. Hindi ka pwedeng pumunta sa korte at magreklamo mo laban sa Pangulo. Hindi ka pwedeng pumunta sa ombudsman at magreklamo laban sa Pangulo. Ito lamang impeachment case. At sa pagkakataon na to, pag hindi pinayagan na madinig, mapakinggan, at maihain, at in fairness to the President, ito rin yung pagkakataong i-depensa niya yung sarili niya, sabihin niya, ito yung nangyari dyan, wala akong alam dyan, kung hindi ang impeachment process. Kaya yung binabanggit mo nung EDSA 2, hindi minuksan yung envelope, ngayon naman di pinapayagan ang pagkain ng protesta o paghain ng impeachment charge, pareho lang. Magagalit talaga ang taong bayan dyan. Kong, magkano ba ang pinag-uusapan ng EDSA 2 nung issue na yun? Di ba by the millions lang? Ngayon, magkano na ba ang threshold ng korupsyon sa pambansang pondo? Nung mag-usap tayo sa EDSA 2, I would think about more than 1 billion kasi nandun yung usapin ng Muslim Youth Foundation, nandun yung tobacco excise tax. Actually, ang pondo lang natutuod doon ng pondo ng gobyerno is the tobacco excise tax of about 166 million. 166 million. Meron doon yung Muslim Youth, sinabi kinukuha mo yung pera, nilalagay mo sa isang pondo for the Muslim Youth Foundation. So mga 4 na charges yun against the President. Then President Erap Estrada. Ngayon isang transaction lang, billion na kaagad ano sabi ni Saldico? 25 billion. Anong sabi ni Saldico? 2 billion a month. Yung tama rin na recently pinag-usapan sa Blue Ribbon Committee, sabi niya nag-deliver ako doon kay Yusek Jojo Cadiz. Ang una 200 million, sabi ni Yusek Jojo Cadiz, sa akin yung pera, i-deliver ko sa bahay ng Pangulo. Ang pangalawang sinabi niya, 800 million. Kinuha din ni Jojo Cadiz sa Tamarin, i-deliver ko sa Pangulo. Nagsabi si Yusek Bernardo, sabi niya, mali yung sinasabi ni Saldico sa speech ni Senator Ping Lacson. Ano sabi niya? Yung 52 billion daw na pinag-uusapan na pondong ibinigay kay Yusek Bernardo, yung 8 billion dineliver supposedly kay Trigib at kay Adrian Bersamin and Trigib Olivar, at ito yung supposedly binigay din kay Pangulo. So, ang kwento ni Senator Ping Lacson, niloko si Pangulo. Pero ang sinasabi ng mga tao at yung sinasabi ni Saldico, hindi totoo yan. Dahil ang Pangulo mismo ang nag-utos na i-deliver yung pera. So, ang layo Ngayon, billion-billion. Grabe, organisado. Pati yung, sabi ko nga sa iyo, yung unallocated funds. Kanina, parang dinidiscuss ko, wag na tayo mag-usap ng maraming proyekto. Yun na lang Metro Manila Subway. Na sana by 2028 magagamit natin, nandyan na. Maibsan ang traffic sa ating lugar sa Metro Manila. Anong ginawa? Kinuha yung pondo doon, inilipat sa unprogrammed allocation, naglagay sila ng pondo, inilagay sa flood control. Inilagay sa mga proyekto na mas malaki kickback. So ito yung mga nakakalungkot, nakakagalit, na bakit ganito yung ginawa sa programa ng infrastruktura, puro korupsyon at hindi inayos ang mga programang ng gobyerno na makakatulong sa taong bayan. Kung Mike, paano nyo po ba na-contact si Zaldico? Paano nyo ba pinaabot yung kanyang hangarin na patibayin po ang reklamo, yung people's impeachment na nyo pong inahain? Tinanong din ako kanina dyan, MJ. Actually, nag-usap kami ni Congressman Saldico through an intermediary. Hindi ko na sasabihin kung sino, hindi ko na sasabihin kung paano kami nakapag-usap, pero malinaw dun sa nabanggit niya, willing siya noon sa Blue Ribbon Committee na magsalita, at kung magkaroon ng impeachment case at siya'y pagbibigyan ng magsalita, which is allowed by law, which is allowed by the rules of the House, pwede naman yan yung may Zoom, ay willing siya magsalita upang bigyan pang ng substansya, substance yung binabanggit namin na corruption at yung delivery niya ng pera. Dapat pa ba maghintay ng impeachment hearing kung Mike? Pwede naman siyang magsalita. Marami naman siyang subscriber followers sa Facebook. In fact, inahanap yung mga statement niya ngayon. Last video niya, November pa. Lumipas na po ang New Year, lumipas na po ang Pasko. Asa na raw po yung mga pasabog ni former Congressman Zaldico? Well, MJ, sa totoo lang, yung mga video na ginawa niya is enough to be an evidence. Ang sinasabi lang ng gobyerno, hindi yan pwede
kasi daw hindi under oath, umuwi siya dito. Kaya nga sinasabi niya, yung binanggit naming kaso on graft and corruption and delivery ng mga SOP ay gawin niya ulit under the impeachment proceedings. At kung papayagan ng Kongreso, this will be under oath at magiging official to. Kaya yung mga additional pasabog, okay naman. Pwede naman siya magsalita pa kung ano pa alam niya. Pero batay dun sa ginawa naming kaso, sa mga sinabi niya, ay willing siyang magsalita under oath, under the rules, para magsalita dito. So, I don't think MJ kailangan niya pang idagdagan kung ano yung mga sinabi niya. Ang problema lang lahat ng sinabi niya, hindi pa to naging official eh. Hindi pa to nagkaroon ng tinatawag nating pagtatanong sa kanya, ano ba talaga yan, ano nangyari. For example, sinabi niya yung asukal, sinabi niya yung 2 billion a month, sinabi niya yung 25 billion. Hindi dapat matanong din siya. Paano mo mapapatunayan na ikaw ang nag-deliver ng 25 million, sa amo binigay yan, sino mga taong involved? And that can only be achieved pag pinayagan siya sa isang official hearing ng ating Kongreso under an impeachment process. Kasi hindi naman siya pinayagan sa Blue Ribbon Committee. So dito, kung pinayagan siya, napakalaking bagay nito. Opo, last na lang kong sa akin, at saka baka mag-round to ako mamaya bago si partner Admar. Baka raw makasuhan kayo, sir, ng harboring a criminal. Dahil kay Ano ba Zaldico. kaso ng harboring a criminal? Ang layo niya. Sana man lang kung katabi ko siya. Well, bahala sila kung anong sabihin nila. Pero paano ko siya ma-harbor no MJ? Admar? Paano yun? Ang layo-layo niya. Kung siguro katabi ko siya, sabihin lang harboring a criminal. Pero ang ibig lang sabihin niyan, pag ginawa nila yan, ayaw nila talaga matinig yung totoo. Ayaw nila maging opisyal. No, to make it official, under oath, what Zaldico will be stating before the committee. And mind you, MJ and Admar, hindi naman yun nagsalita lang siya eh. Subjected siya sa pagtatanong, subjected siya sa kung anumang criticism or maybe comments, manifestation of the committee. So, hindi sa palagay ko ano yun, hindi ba yung committee, pag pinayagan nila, hindi lang naman si Zaldico na one way na magsasalta eh. E di, tirahin nila at sabihin nila kung anong hindi totoo at pagsusunod ni Zaldico at willing naman si Zaldico na umarap sa ganun. Congressman, si Admar po ito. Meron ako nakita kanina na hawak-hawak mo na brown envelope, may nakalagay yung pangalan ni Gutesa. Kumbaga, ano ba ito? Yung naging pinanumpan niyang statement sa Senate or maaari din ba siyang mag-witness din dito kagaya ni Congressman Zaldico sa impeachment? Well, Admar, yung kanina kasi, ito yung mga present evidence na hawak natin. Kung ano yung mga lumabas, kung ano yung mga sinabi nila. So lahat ng to, iniipon namin lahat ng ebidensya. Kung napansin mo, Admar, no, MJ, napakaraming kaso yung binanggit natin na yung grounds for impeachment, of course, malinaw naman yun. Pero yung mga kaso ang dami na binanggit at piniliwanag ng iba't ibang mga kasama natin tungkol dito sa impeachment case laban kay Pangulong BBM.